Ang kaligtasan, kailangan mo maintindihan at maunawaan. Ikaw mismo, kailangan mong maunawaan at maintindihan na ikaw ay ligtas. Parang ganito yan eh. Paano ko sasabihin ang isang pagkain na masarap kung hindi ko natikman? Isusulat ko ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Ngayon, partner, mayroon bang mga tao kung hindi totoo? Kasi sa reliyon, maliligtas ka lang kapag patay ka na. Yeah. Doon lang maisusulat ang iyong pangalan kapag harap ka na kay Pedro. No? Ayon sa kanilang maling paniniwala. Okay. Ngunit klinaro ng Biblia na habang buhay pa, ay may mga tao sa panahon ni Pablo, may mga tao na ang kanilang pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Maaari bang basahin natin, partner, no? Para maklaro nila. Babasahin ko Maganda yun para maklarawan nila. sa aklat ng Philippians, chapter 4, verse 2 and 3. Babasahin ko po. Therefore, my brothers, you whom I love and long for, my joy and crown, that is how you should stand firm in the Lord, dear friends. I plead with Euodia and I plead with Syntyche to agree with each other in the Lord. Yes, and I ask you, loyal yoke fellow, help these women who have contended at my side in the house of the gospel, along with Clement and the rest of my fellow workers whose names are in the book of life. O ilang tao dito nakasulat? Euodia, si Syntyche at saka si Clement. Kailan nasulat ang kanilang pangalan? Ngayon, naglilingkod sila sa Diyos ng panahong yun. Yeah. Yung pangalan nila, nakasulat sa Sulat aklat ng na. buhay. Yeah. So, residente ka na pala. Kahit nandito ka pa, nakapasok ka, kaya sabi naalala ko sa chapter 23 yata yun ng Matthew, nung sabihin ni Christ na hindi sa mga Parisiyo at mga Saduceo, hindi nyo pinapapasok sa kaharian ng Diyos ang mga tao. Kayo, ayaw nyo nang pumasok. Yung iba, hinahadlangan nyo pa. Kaya, mayroon din doon sa Matthew na sinabi niya na naunang pumasok ang mga prostitute, mga tax collectors. So yung mga taong makasalanan, nakapasok sila sa kaharian ng Diyos. Sa panahon ni Christ. Sa panahon ng mga apostol, may nakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung 72, sabi dito sa Lucas chapter 10, verse 20. Basahin po natin to, paborito ko itong verse na to. Chapter 10, verse 20. Basahin natin, mga kapatid. At kung mayroon po kayong mga Biblia, maaari niyo pong isulat. Sabi dito, sisimulan ko po sa 17. Chapter 10, verse 17, simulan natin hanggang 20. The 72 returned with joy and said, Lord, even the demons submit to us in your name. So nagkakas-out sila ng demons, nagpapalaya sila. Yeshua replied, I saw Satan fall like lightning from heaven. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. However, do not rejoice that the spirits submit to you, but rejoice that your names are written. Ito, partner, Wow, kasi ang sabi dito ni Jesus Christ magalak sila dahil nakasulat ang pangalan sa kalangitan. Pero dito, ang istorya dito ay galing naman sila doon sa nagpapalaya silang mga demonyo. Okay, ito 72. So dito makita natin na mayroon kasi na ngayong mga nakasanayan sa buhay na tanggapin mo lang si Kristo ay may ligtas ka na at makakapasok at may tala na yung pangalan sa aklat ng buhay. Ano ba talaga ang tutulong, partner? Iyon ang dapat nating maintindihan. Kasi kapag hindi mo maintindihan
Kung wala kang knowledge, parang ano yan eh, halimbawa, mayroon tayong laptop. Mayroon tayong laptop. Mayroon doon mga instruction. Yeah. Kapag hindi mo alam yung mga instruction, hindi mo alam paano gamitin yan. Ganon din ang kaligtasan. Parang nagluluto tayo halimbawa ng tinula. Anong kailangan natin sa tinula? Siyempre, linisin natin yung isda, ng tubig, apoy, then may kamatis, may sibuyas, minsan may mga gulay tayong ilalagay. Kung magiging kumpleto siya, magiging masarap. Ang kaligtasan, kailangan mo maintindihan at maunawaan. Ikaw mismo, kailangan mong maunawaan at maintindihan na ikaw ay ligtas. Parang ganito yan eh. Paano ko sasabihin ang isang pagkain na masarap kung hindi ko natikman? Kaya ang kaligtasan, maiintindihan mo yan at kailangan mong maunawaan, ikaw mismo, na ikaw ay ligtas. Dahil kung hindi mo yan maunawaan, hindi ka maliligtas. Halimbawa, kailangan mong maintindihan na bakit si Kristo tinawag na kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Alam mo partner, yan po ang nag-trigger sa akin nung ako'y nasa sa pinakamalaking relihiyon sa buong mundo. Nung nandoon pa ako, isa kong choir doon, umaawit kami, Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nagpapara sa lingwahe natin. San mga kasalanan, san kalimutan, maluoy ka, maluoy. Ano sa isip ko, ano kaya ang kahulugan yan? Walang nagpapaliwanag. Kailangan talaga mayroong magpaliwanag. Mayroong magpapaliwanag. Kaya yun ang nag-trigger sa akin, high school ako noon, na kailangan kong maintindihan yan. At dumating ang tamang panahon na naunawaan ko yan. At yan ang tinatawag, redemption by the blood of Christ. Inusinting tao, ibinigay niya ang kanyang buhay. So partner, ang dito, ano ba talaga yung tunay na pagtanggap? Because we're talking about the kingdom of God in the church. So alam natin na natanggap natin kaharian sa pamamagitan ng tinanggap natin si Kristo sa buhay natin. Kaya yung kingdom ng Diyos ay nakapasok sa church. Okay, so paano ito? Anong dito? Paano ba talaga natin tatanggapin si Kristo? Tama na ba yung binigkas mo lang pero wala namang ginagawang buhay? Ganito yan. Kapag tinanggap mo si Kristo, marami kasi ngayon, tinanggap talaga si Kristo, naniwala kay Kristo. Kaya nga kapag mayroong mga evangelism, naniwala naman ako kay Christ Pero hindi nga nagbabasa ng Biblia. Hindi nagbabasa ng Biblia. Tanggapin mo si Kristo at tanggapin mo yung aral niya. Nung tinanggap mo na yung aral niya, kailangan makita na sa buhay natin. Oo. Kasi kung hindi mo makita sa buhay natin, yung aral niya ay hindi totoo yan. Tama. Doon, yun ang evidence na ang taong yan ay tama. Partner, kasi ang sabi ng Matthew chapter 28 verse 20, malinaw teaching them to obey everything that I have commanded you. And remember, I am with you and every day until the end of the age. So ibig sabihin, teaching them to obey everything that I have commanded you. Hindi pala sapat na sinabi mo, tinanggap na kita Panginoon. Yes. Tapos hindi mo naman tinuro, hindi mo naman hindi ka naman sumunod. So, kailangan mayroon mayanawaan ang mga manampalataya. Tama yun na, in the first place, talagang dinideclare mo na tinanggap mo siya. Pero hindi yun natitigil doon. Kailangan may ebidensya. Hindi naman pwede na grace nga yun ang kaligtasan. Bakit po siya grace? Kasi hindi tayo nag-alay ng hayop. Hindi tayo kasi sa Old Testament, para mapawala ang sala ng isang tao, kailangan niyang magdala ng isang inosenteng hayop para ibuhos yung dugo na yun. Yun ang magiging kapalit, magiging kabayaran ng kanyang kasalanan sa loob ng isang taon. So mapapawalang sala ang isang taong yun. Magkakaroon ng reconciliation, magkaroon ng justification, magkaroon ng righteousness, magkaroon ng holiness, magiging banal ang buhay niya according to the law for 1 year. 1 year lang. So ngayon, si Christ, tanggapin mo lang yun. Grace na yun. Yun ang grace. Kasi hindi ka nagtrabaho. Yeah. Wala kang ginawa.
Sumampalataya ka lang na si Kristo ang naging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ngayon, kung binayaran na, ang tanong, may kasalanan ka pa? Wala ka ng kasalanan. Ayaw tanggapin ng mga tao yan, ng reliyon. Sasabihin ng reliyon, no, nagkakasala pa ako. Hindi totoo yan. Kasi binayaran na ng Panginoon ang ating mga kasalanan. Parang utang yan eh. Kapag may nagbayad ng utang mo, wala ka ng utang. Nung wala ka ng utang, nung wala ka ng kasalanan, sabi pa sa mga Bisaya, magkinabuhi ka na. No, mamuhay ka na ayon sa salita. Pag-usapan na rin natin yung partner. Kasi mayroon kasing ito. Napunta tayo dyan. Oo, hindi, talaga mapupunta tayo kasi kingdom of God in the church eh. Yes, yes. Oo. Kaya dito, mayroon kasing ano sabi niyan, yung pagbabayad, no? Pagbabayad. Kasi ganito eh, may iba-ibang grupo, may naniwala na pag tinanggap mo si Kristo, bayad ka na sa nakalipas, sa kasalukuyan, at sa hinaharap. Okay? Mayroon naman nagsasabi, bayad ka ng noon at saka ngayon, hanggang doon sa tinanggap mo si Kristo. Pero, mayroon kang pananagutan sa iyong magagawin sa hinaharap. Yes. Okay? So, ganun yung mga kanilang diskusyon. Mayroong tinatawag na ano ba talaga yun? conditional at saka unconditional. Kung dito, bakit mayroong blot outing ng pangalan? Bakit Yun, magandang ito pag-usapan part ito sa Exodus chapter 32, verse 33. Maaari mo bang ipaliwanag ito part ito? Mapakibasa part ito, tapos sabihin mo ito. Itong Exodus 32, chapter 32, kung tayo po may mga Biblia, napakaganda po nito pag-aralan natin Exodus 32, verse 32 to 33. Yeah. Pag-aralan po natin, no? Makinig po kayo, mga viewers. 32, verse 32 to 33. Sabi dito, "But now, please forgive their sin. But if not, then blot me out of the book you have written." The Lord replied to Moses, "Whoever has sinned against me, I will blot out of my book." So, ibig sabihin, partner, dito, ang nakita ko dito sa scenario na ito, parang pag gusto niyang iligtas yung mga ni Moises na, kung di mo sila patawarin, di tanggalin mo lang din ako sa libro ng Aklat ng Buhay. Kasi itong mga tao na ito, yung sinabi yung patawarin, ito mga nag-transgress na gano'n, na gumawa ng di maganda sa harapan ng Diyos. Kaya sabi niya, kung di mo sila patatawarin, tanggalin mo lang ako sa libro ng buhay. Pero anong sabi ng Panginoong Diyos? Sabi niya, no? Ang tatanggalin ko sa Aklat ng Buhay ay yung mga, ano sabi nito? Yung nagkasala laban sa akin. Ibig sabihin, kung nagkasala ka laban sa Diyos, pwede ka pang matanggal sa Aklat ng Buhay. So, ibig sabihin, conditional ito. Conditional. Tama. Mayroong debate akong napanood, hindi na daw nabablout out kahit gumawa ka ng ano. Yun yung delikado, partner. Yun yung delikado. Kasi doon na-abuso yung grasya. Yan, inaabuso yung grace. So, kailangan din natin isabuhay. Kasi yan ang ating testimony. At sabi sa Old Testament lang yan, bakit sinabi ni Christ dito sa Revelation? Maganda yan. Dito sa Revelation. Revelation chapter 3 verse 5. Basahin natin ha, Revelation. Sa Old Testament lang yan. Ang mga Israel kasi yan Okay. Ang hari, kapag magsalita ang isang hari, darating tayo dyan, hindi po yan nababago. Unchanging po ang salita ng hari. Okay, itong Revelation chapter 3, verse 5, sabi dito, "He who overcomes will like them, be dressed in white. I will never blot out his name from the book of life, but will acknowledge his name before my Father and his angels." So mayroon talagang pagtatanggal ng pangalan at mayroon talagang hindi. Yung hindi tinatanggal, partner, kung unawain mo to, the person who conquers, ibig sabihin yung nagtagumpay. Yeah. Anong pinagtagumpayan niya? Yung kasalanan. Ibig sabihin, yung tao na ito, hindi na siya nabuhay sa kasalanan. Yes. Kaya sabi niya, the person who conquers in this way will wear the white clothes and I will never erase his name from the book of life. Yung nakakonquer partner. Kaya hindi pwede sabihin na, tingnan mo, sabi ni Jesus, hindi na ako pwedeng maalis. Pero
Kung lilinawin mo, the person who conquers, pag yung ibig sabihin, yung napagtagumpayan ang kasalanan. Kaya dito, makita natin na kung kulang ang pangunawa ng isang tao, dito isipin niyo, tingnan mo tinanggap si Kristo, ibig sabihin, hindi na ako pwedeng matanggal. Kasi mayroong Bible verse dyan na, sino mang nasa aking kamay na hindi pwede nang kuhanin. No one can block you out from my hands. Kung mamumuhay sa kabanalan. Yeah. Pero, makikita natin na kung ikaw mismo umalis, yun ang problema mo. Yun. Hindi ka nga blinat out, ikaw naman yung umalis. Ikaw Ayan. umalis, kusa ka talaga. Kusa ka umalis. Parang si Judas na sa akin kanina, Joshua, tinanong mo ako kung si Judas ligtas o hindi. O ito na ang sagot. Blot out, I will blot out his name. Blood out. Yeah. Kaya nandoon ang pangalan niya sa aklat ng buhay kasi isa siya sa mga 12, pero dahil gumawa siya ng hindi tama, ng hindi maganda, yun ang pinakamalaki ng kasalanan. Kinitil niya yung buhay niya. No? Ibawal ng pumatay, yung kitilin mo pa yung sarili mo. Ayon sa 10 commandments. No, wag kang papatay. Ngayon, hindi nga siya pumatay, pero pinatay niya yung sarili niya. Ayun pa. O, paano siya ngayon maliligtas? Ayun, partner. Ang laki po na may mga David dyan. Mayroon akong alam kwento ulit siya. Nandun ako sa abroad, partner. Mayroon kaming kasama sa church. Isang pastor at saka yung isang elder. So nagtalo sila kung si Judas daw ba ay ligtas o hindi. Di sabi naman nung pastor, ligtas. Oo, ligtas. Bakit? Kasi ginamit siya ng Diyos para mangyari na si Kristo ay maipako sa cross. Kasi kung titingnan mo siya naman talagang dahilan. O hindi niya bininta, di dapat walang pagkapako. Sabi naman nung elder, hindi. Kasi masama ang pumatay. Ngayon mo ito nga. Hindi sila nagkasundo, nagtalo sila, naghiwalay. Yun. Nang walang walang closure. Nang dahil lang dyan. Dahil lang dyan. Kaya, mga kapatid, mayroong mga bagay na ang Diyos lamang nakaalam. Yes. Deuteronomy chapter 29:29, may mga bagay na binigay ang Diyos na maintindihan natin, pero mayroong mga bagay na natiling nakatago at ang Diyos lamang ang makapibigay. Ngunit klaro ng Biblia na mayroon talagang blot outing. Iaalisin niya talaga. Kasi dito sa Ezekiel chapter 18 verse 4, sabi dito, "For every living soul belongs to me. The Father as well as the Son. Both alike belong to me. The soul who sin is the one who will die." Yeah. O yun. Kapag sinabi ng Diyos patay, you are not in the book of life. Kasi you are already judged. Pag dead ka, hindi ka live. Ito mga listeners, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, you are dead. Patay ka Sa paningin ng Diyos. sa paningin ng Diyos. Buhay ka sa paningin ng tao, pero sa paningin ng Diyos, you are already judged. Kaya kailangan mo ng kaligtasan. At kaya nga si Christ pinadala para maligtas tayo. At ang kaligtasan yan sa araw na tanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Yung sa grasya naman, partner, pagdating sa grasya, totoo naman talaga na sa pamamagitan ng tayo ng grasya ng Diyos na ligtas. Pero hindi ibig sabihin doon na abusuhin natin yung grasya. Sa grasya ka na nga lang nabubuhay Abusuhin mo pa. Ibig sabihin kung binigyan ka ng grace ng Diyos, dapat ito ay bigyan mo ng halaga. Hindi mo pwedeng, kasi sabi nga ng Hebrews chapter 12 verse 14, di ba? Without holiness, no one can see the Lord or can see God. Ibig sabihin, ito bagong tipan to kinuha, partner hindi sa lumang tipan ito. Hebrews chapter 2 verse 14. Kaya dito makita natin na mayroon talagang kahalagahan yung pagiging kabanalan. Kasi hindi naman maintindihan ng mga manampalataya partner, yung di ba sa Matthew chapter 6 verse 33, ang madalas lang nakita, seek ye first the kingdom. Pero hindi nila nalaman. Ito yung kumplito. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yes. Ibig sabihin, yung righteousness yan, holiness ng Diyos yan. Yes. Okay? Kailangan i-seek mo yan. And His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yan yung po sinasabi. Ito mga pag-aralan natin yung righteousness na yan. No? Kaya ang righteousness kasi, hindi naunawaan. Yun po ang decree, the law of the Lord. Yes. Yun po yung mga salita ng Diyos. Kapag parang ganito yan
Magbibigay lang ako ng kunting dadaan na lang natin to kasi nabanggit ng partner ko, yung righteousness. Paano tayo magiging righteous sa ating gobyerno? Natatawagin tayong sa harapan ng ating gobyerno, righteous tayo, matuwid tayo. Kapag tayo sumusunod sa batas. Tama. Kapag hindi ka susunod sa batas, magiging unrighteous ka, hulihin ka. Halimbawa, sa batas trapiko. Ngayon, di mahuli ka. Kaya hindi ka righteous sa ating batas. Ngayon, balik tayo sa Diyos. Ganun din. Kapag hindi mo isinasabuhay ang katwiran ng Diyos, na siyang salita ng Diyos, hindi ka magiging matuwid sa kanyang harapan. Yeah. Sa tao, pwede kang magiging matuwid. Gamitin mo yung yaman mo. Kahit gumawa ka ng kalukuhan, ipagtatanggol ka nang dahil marami kang pera. Di ba? Kaya mag-isip tayo, no? Kaya sa kaharian ng Diyos, kailangan pumasok tayo sa kaharian ng Diyos. At kapag makapasok tayo sa kaharian ng Diyos, mayroon siyang katwiran. At yun po ang sa buhay natin. Yes. Tama yung mga viewers, mga kapwa ko mananampalataya. Totoong nabuhay na dahil sa grasya ng Diyos tayo, kaya tayo naligtas. Pero hindi pa ibig sabihin kalimutan na natin yung commandments, yung decrees, di ba? Yung precepts, yung statutes, di ba? Di pwede yun. Yun kasi ang kabanalan ng Diyos. Kaya kung sabi nga ng kasulatan, maging banal kayo sapagkat ang Diyos natin ay banal. So ibig sabihin, kung mabuhay sa banalan, ibig sabihin susunod ka sa commandment ng Diyos kung ano nakasulat. Pero, hindi dahil sa pagsunod mo sa batas o naman, di ba? Yun yung kaligtasan mo. Lilinawin natin, partner. Ang kaligtasan natin ay sa ating pagtanggap kay Kristo. Yan yung grace. Okay? Maraming result ang dugo ni Kristo. Tayo ay iilan lang ang isi-share natin. Tayo ay nagkaroon ng reconciliation. Nagkaroon ng reconciliation kasi nagkasala ka. Kaya hindi ka naman makalapit sa sarili mo sa Diyos. So, kailangan may mediator. Oo. Kaya there is only one God and mediator between God and man. The man Jesus Christ. Yeshua HaMashiach. Siya yung magme-mediate. Kasi hiwalay ka na Nagkaroon ng hiwalay. So, para magkaroon ng reconciliation, kailangan mayroong mediator, si Christ yan. Kaya nagkaroon ng reconciliation. Nung magkaroon ng reconciliation, manumbalik ang inyong relasyon. Pangalawa, nung magkaroon ng reconciliation, nagkaroon ng justification. Pagpapawalang sala. O isipin mo, kasi nag-reconcile na nag-usap na kayo, patawarin mo na ako. At ito, nung ikaw ma-reconcile, naranasan mo ngayon tinatawag sanctification. Sanctification. Ano yung sanctification? The word sanctification, from the Latin word sancti, na minsan inaawit natin, Sanctus, Sanctus. Di ba? Pag sinabing sancti, means isa kang dating marumi, ikaw ay binanal, naging secret ka. Yeah. Kaya, mababasa natin sa mga santos doon sa Episo, pasensya na po kung mayroon tayong madaanan kasi nadaanan na talaga. Sa mga santos doon sa Pilipos. Kasi mayroong relihiyon na nagiging santo, mayroon silang tinatawag na canonity. 400 years. Kaya ngayon, ang mga santos lang ang maliligtas. Kawawa ka naman na lumuluhod sa santos na yan. Tapos ikaw hindi maligtas. Sa totoong sa kaharian ng Diyos, sa aral ng kaharian ng Diyos, ang pagiging sancti mo, pagiging santos mo, sa araw na tinanggap mo si Kristo, ang kanyang dugo, sanctified. Ikaw ay marumi, ikaw ay napawalan sala, kaya nung dati kang marumi, naging malinis ka sa kanyang dugo. Kaya naligtas ka talaga. Oo, kaya nga dito, kaya yung topic natin, the kingdom of God in the church. The people, believers. Kasi pumasok yung kingdom of God sa tao. Kasi yun yung tunay na church nung tinanggap niya si Kristo. Yan. Kaya yun po ang totoo, the kingdom of God in the church because si Kristo ang Tinanggap. head ng Church. Okay? Siyang head ng church. Kaya nung tinanggap mo ito, at hindi lamang siya head, kundi siya talagang hari. Okay? Na ibinigay ng Diyos para maging hari natin, tayo pagharian, para tayo din ay pagharian ng Diyos. Kaya kapag tinanggap mo siyang hari,
isabuhay mo ang kanyang mga salita. Yes. Yun ang magiging testimony mo. Kasi partner, pag sinabi kasing church, dapat they are the bearer of God's image and likeness. Yes, Di ba? yes. They function as the light of the world and salt of the earth. Kaya sabi dito na Ephesians chapter 4 verse 23 to 24, to be made new in the attitudes of your minds and to put a new self created to be like God in true righteousness and holiness. Holiness. Klaro Kaya di pwedeng nang tinanggap mo Panginoong Isus, tigil na lahat. Wala ka nang ginawang May action ka rin. O may action Ginawa talaga. na ng Diyos yung bahagi niya. Oo. Mayroon ka rin bahagi. Bagamat grasya ang Kaligtasan. kaligtasan, hindi ibig sabihin na dahil ligtas ka na, wala ka nang gagawin Wala kapatid, nang hindi ka na gagawin. magiging banal. Totoo yung mga kaibigan na tayo nagkakasala parang minsan, pero hindi na tayo nabubuhay sa kasalanan, kundi nagkakasala na lang. Pero yung hindi mga major sin, yun oo. hindi major sin, baka ginagawa nilang general Yun pa, yung matindi pa. Ito papaliwanag natin, partner, at nadaanan na rin lang naman. Mayroong kasalanan na hindi pwedeng ipanalangin. Sabi Yes. At mayroon namang kasalanan na Hindi pwedeng mapatawad. Oo, mayroong kasalanan hindi mapatawad. Halimbawa, mayroong kasalanan hindi mapatawad. Halimbawa, yung naggumawa ngayon ng milagro ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga hinirang. Sasabihin mo, hindi, sa demonyo yan. Ayun, yari ka doon. Ang Holy Spirit, ano yan? No? Anghel yan. Naku, delikado ka doon. Espiritu ng Diyos yan Ibang anghel, iba rin yung Holy Spirit. Kaya dapat tayo mag-ingat. Magpakumbaba tayo lagi, manalangin tayo lagi sa Panginoon kung ano nga ba ang mga kahulugan ng kanyang mga salita. Kaya the righteousness of God, ito yung daan. Ito yung way. Kaya nga sabi ni Christ, I am the way. The truth. Ito yung truth. The way, the truth, and the light. Pagkatapos nating maunawa ng salita ng Diyos, yun ang daan. Siya ang pintuan ng kaharian. Ano yung the way? Then the truth. Ano yung truth? Salita niya. My word is truth. Then, ang resulta, life. Yeah. Ano yun? Life of holiness and life of righteousness and holiness. Kasi pag ginawa natin yung katwiran ng Diyos, ang resulta ng kabanalan. Tama kasi, yun, binigyang diin pa yan, partner, na Colossians chapter 3 verse 10. Ano sabi niya dito? And I have put on a new self, which is being renewed in the knowledge in the image of its creator. So ibig sabihin, dapat dala-dala natin image ng creator. Ano bang image ng Diyos natin? Hindi siya makasalanan. Yeah. Hindi siya katulad ng mamamatay, hindi siya mamamatay tao. Pero sabi naman, pumamatay naman talaga ng Diyos Hindi, yung kalaban ng Diyos. Di ba? Kasi kung ito lalawak ito partner Napakaganda nito. So, and put on the new self, which is being renewed in the knowledge and the image of its creator. Ibig sabihin, yung image and likeness of God ay na-restore. Yeah. Nang dahil sa dugo ni Christ, nanumbalik yung katwiran. Binaruan tayo ng katwiran ng Diyos. Nanumbalik sa atin yung image. Kaya nga, the kingdom of God in the church or in the believers, sabihin na natin individual, hindi in general. Kasi kapag sinabing the church, ano yan? Sa buo yan. No? Sa kalipunan yan ng mga believers. So, gawin na lang natin personal. So, itong being renewed in the knowledge, ibig sabihin, yung image and likeness na nawala doon sa Garden of Eden, sa pamagitan ng iyong pananampalataya, ay nagkaroon ng restoration. At hindi lang yun, nanumbalik din yung kabanalan. Nanumbalik at ang buhay na walang hanggan. Itong parte na matindi. Yeah. Kasi marami mga tao na hindi naniniwala na mayroon ng buhay na walang hanggan. Oo. So ito pa partner, dadagdagan ko pa. In Galatians chapter 6 verse 15, ano sabi niya dito? What count is the new creation. Sabi pang salin, what it matters is the new creation. At sabi naman ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here, or new is come. So ibig sabihin dito, bago, dapat, yung pag sinabing new creation, wala na yung dati mong pagkatao, kailangang bago na. Kung dati kang mamamatay tao, di ka na pumapatay. Di ba? Kung dati kang nangangalunya, nabababae ka palagi. Di ba? Lalo na kung minister ka. Dapat hindi na. Di ba?
Tapos, dahil ibig sabihin, lahat ng mga gawain na mayroong impluensya ang demonyo, dapat hindi na ito nangyayari sa tao. Kaya nga Kasi kanina, yung creation na eh. babalik tayo, kinuha mula sa dilim. Kinuha mula sa dilim. Ibig sabihin, kung madilim ang gawa, ang ibig sabihin nun, ano yun, figurative speech yun eh. Nang ibig sabihin, kung nandoon ka sa pamumuhay sa kadiliman, sa kasalanan, kinuha ka. So, nandito ka, halimbawa, ito yung daigdig ng kasalanan, ito naman yung daigdig ng kabanalan, katwiran, dito ka na. So, kung ano ang lifestyle doon sa kingdom of God, yun na rin yung lifestyle mo. Kaya mga kaibigan, makinig po kayo na makinig sa aming program. Malaki po yung tutulong nito. Kung mayroon po kayong mga tanong, wag po kayong Mahiya. magalinlangan o magdalawang isip na lumapit, mag-message sa amin at makakatulong din po ito sa amin para gumawa kami ng mga videos at para isagutin po namin ito sa mga susunod naming mga talakayan. Kaya maraming po salamat sa inyo at patuloy po sa pagsusubaybay.